ipagpasalamat natin sa Lord yung pag-iingat ng Lord throughout the week na talagang napakabuti ng ating Panginoon. Talagang hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng Lord. Saan naman yung ating mga dala-dala, yung mga burden sa ating mga puso. Sige, magpasalamat tayo sa Panginoon kung gaano naging mabuti, naging tapat ang Lord sa buhay natin. Even we are unfaithful, grabe yung faithfulness ng Lord, yung kanyang grace ay pinakita at pinadama sa atin. Sige po, specifically, banggitin natin sa Lord kung gaano tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. At this time po, atin pong ilapit sa Lord, ito pong gawain. Una po ipag-pray natin na maging smooth po yung flow ng program, maging maayos po yung dali po ng kuryente, wala pong maging technical problem. Pag-pray po natin yung mga instruments, maging yung mga ginagamit po ng tech team, pag-pray po natin na ito po ay mag-functions ng maayos po. Sige po, ilapit po natin sa Lord itong gawain. Ganun din po, ipag-pray din po natin yung mga tatayo po sa unahan. Yung magpapaawit po, ipag-pray natin na yung wisdom ng Panginoon, yung courage, at ang sa pagtayo nila dito sa unahan, ang Panginoon yung ma-honor, mahayag sa kanilang mga buhay. Even po, ipag-pray din natin yung mag-word, hahatid ng salita ng Panginoon. Pray natin si Pastor, pray natin yung wisdom ng Panginoon, yung courage din, yung confidence na nagmumula sa ating Panginoon. Ganun din, ipag-pray natin yung word na mapapakinggan natin. Mag-ask tayo ng help sa Panginoon na bigyan tayo ng discernment, ng wisdom na maintindihan natin yung nais ng Lord na iparating sa bawat isa. Ma-discern natin kung ano ba yung will ng Panginoon sa buhay natin. Na ang Lord ang mangusap sa ating mga puso at kumilos sa ating mga buhay. Ganun din po, ipag-pray din natin yung ating mga katabi. Maging tayo, pag-pray natin na ma-experience talaga natin yung totoong pagsamba sa ating Panginoon. Kagabi nga po yung aming lesson about sa sincerity. Na Lord, ipasiyasat natin sa Lord na yung totoong pagsamba, authentic, na walang pagkukubli, kundi totoo tayong sumasamba sa ating Panginoon. At ganun din po, ipag-pray natin yung pag-iingat ng Lord, yung pag-cover ng Holy Spirit mula umpisa hanggang sa matapos po. And lastly po, pag-pray din po natin yung mga kapatid po natin na papunta pa lamang. Pray natin yung pag-iingat po ng Panginoon sa bawat isa.
po, tayo po ay patuloy na manalangin. Dakilang Diyos Ama, isang napakagandang umaga po. Lord, napakabuti niyo Lord sa aming mga buhay. Salamat Lord sa panibagong buhay muli, sa regalo ng buhay Panginoon. Salamat po Lord sa hope, sa lakas Panginoon, na kami Lord ay narito muli sa inyong tahanan, na mag-worship sa inyo Panginoon. Salamat po Lord sa inyong dakilang pag-ibig, sa inyong kabutihan Panginoon. Gaano man Lord kadami yung aming mga pagkukulang Panginoon. Pero Lord, isang bagay Panginoon na gusto naming patuloy na ipagpasalamat na kayo po ay mabuti, kayo po ay tapat sa inyong mga pangako. At this time, Lord, tulungan niyo nga po kami, Lord, na magkaroon ng maging authentic po yung aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Na kami, Lord, ay lalapit sa inyo, Panginoon, nang walang tinatago, kundi nandun yung honesty namin na, Lord, ito po ako. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-ibig, sa inyong pagtuturo. Tulungan niyo po kami, Lord. Kayo po yung maitaas sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami, Lord, sa araw nito, Lord. Sa inyo po namin ikinukumit ang gawain ito, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Huwag po kayo maglala, hindi po akong song lead natin ngayong araw na to. Narito lang po ako para bumati po ng isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome to Trinity Mission International, Tipas. At kami po ay nagagalak na kayo ay makasama ngayong umagang ito. Kaya naman, tingnan natin ang ating katabi, kaliwat kanan, nasa likod, nasa harap. Batiin natin ang may pinakamatamis na ngiti. Batiin natin ang isang napakaganda at pinagpalang umaga. Yan. So, good morning po muli sa ating lahat. Kinabahan kayo, no? Akala nyo, aawit na tayo, tapos ako yung tumayo dito. Ano? Sabi, aba. Pero anyways, ano po, nakakatuwa po, nakakagalak po na muli ay maka-attend po. Ano po, at ngayong umaga po, bago tayo magsimula, ating tanungin ang ating mga katabi. Kamustahin naman natin? Kamusta ka? Yan. Nagbasa ka na ba? Tanong niya, nanalangin ka na ba? Ngayong araw na ito? Amen. Lahat. Ano po, talagang, alam niyo po, nakakatuwa na tuwing pupunta po tayo sa church, isa sa lagi na din nating nakikita ay, parang kagwapo't kaganda mo ngayon. Oy. Ano po, talagang pagsisimba tayo, isa sa tinitingnan natin ay ang ating mga damit, tama? Di ba? Pag pumunta tayo, kailangan mamimili tayo alin ba ang pinakamagandang damit. Siyempre, tayo ay pupunta sa tahanan ng Panginoon, kaya naman po dapat lang talaga na paghandaan natin, i-prepare natin ang ating mga sarili physically. Ano po? At bukod po sa paghahanda natin physically, dapat po nagpe-prepare din pala tayo mentally and emotionally. Ano po? Kasi po sa tuwing pupunta tayo, dapat nakalagay na po sa ating isip na pupunta tayo dito to worship God. Ano po? At hindi para mag-isip ng mga problema natin dito. Ano po? At isa po sa magandang pagpe-prepare na dapat natin gawin whenever po na tayo ay pupunta sa church, una po ay ang pagbabasa ng Bible. Ano po? So sana po, mas maganda na tuwing pupunta tayo sa umaga pa lang, nare-ready na natin ang ating isip. Ano po, talagang by reading the Word of God, ano po, nape-prepare natin yung ating sarili. And also, nape-prepare din po natin ating sarili sa pamamagitan ng pananalangin.
Ano po, maganda po na ipanalangin natin lahat ng ating worries. Ano po, iwan na natin kasi itinaas na po natin ito sa Panginoon. At once na pumunta po tayo dito, wala tayong ibang iisipin kung hindi ang bigyang papuri at bigyang pasasalamat ang ating Panginoon. Ano po, at sabi nga po doon sa isang movie po, Christian movie na tumatak po sa akin, ano po, sabi po doon, a prayer should not be extra will na pinupull out lang natin whenever there's an emergency. Kasi minsan tayo, pagka nandun tayo sa time na tayo ay may troubles, tayo ay may problema, dun po tayo talagang nananalangin. Ano po? Pero hindi daw pala dapat ganon, at pinupull out lang natin siya whenever there's an emergency. Dapat daw po ang panalangin is the steering wheel na kung saan lagi tayong nakahawak. Every day, hindi tayo dapat nawawala ng panalangin sa Panginoon. Kaya naman po, panalangin natin ngayong umagang ito ay talagang wala tayong may bigyan ng papuri, wala tayong ibang maitaas kung hindi ang Panginoon. Iwan na po natin yung ating mga problema for this day. Ano po, ang atin pong focus ay ang Panginoon lamang. And kapag sinabi ko pong feel the blessing, itataas lang natin tong kamay natin. Pwede ba tayong tumayo? Sige, tayo tayo. Ano, pag sinabi kong feel the blessing, we extend our hand and we feel the blessing wala po sa Panginoon. And when I say claim the blessing, yeah, we're going to claim the blessing. At pag tinawag ko kayo, sigaw po natin ng malakas, hallelujah. Ready na po ba tayo? Okay, let's feel the blessing. Let's claim the blessing. Let's feel the blessing. Let's claim the blessing, mga kananayan. Parang mahina, ano? Isa pa, mga kananayan. Mga katatayan. Mga kabataan. TMIT Bus. Feel the blessing. Claim the blessing. At sana po, mamaya sa pag-awit natin sa Panginoon, ganyang energy, ganyang lakas ng boses ang ating marinig as we sing songs of praises po sa ating Panginoon. At tinatawagan ko po ang ating music team para tayo ay pangunahan. Yan, good morning po sa ating lahat. Na-claim na po ba natin ang mga blessings sa umagang ito? Amen po ba? Amen. Kung na-claim na po natin, tayo po sa umagang ito ay sama-samang magpupuri sa Lord. Handa na po ba tayo? Amen. Sama-sama nating awitan ng Lord sa umagang ito dahil siya po talaga ay napakadakila at napakabuti sa ating mga buhay. Dahil sa pagdaan ng mga araw, patuloy niyang pinararanan sa atin ang galak at ngiti sa ating mga labi. Amen po ba? Amen. Kaya sama-sama tayong magpupuri dahil ang ating Lord ay sadyang napakabuti at napakadakila. At syempre ang pag-ibig niya sa atin ay di nagmamaliw. Lagi pong walang hanggan. At syempre yung kabutihan niya sa atin ay nag-uumapaw. Sabi nga po sa awit 136:1, sabi po doon, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Kaya umagang ito, sama-sama nating purihin ang Lord. Sama-sama natin siyang aawit tayo ngayon at sasayaw sa Lord. Mabuti ang iyong pag-ibig.
pagsisingaw na dakilain na bunga mo sa piling mo. Ang nadalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Panginoon.
oras na ito tayo po ay magpasaliksik sa ating Panginoon. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Damhin natin ang kanyang presensya sa umagang ito. Tayo po ay magpakumbaba at itaas natin siya sa ating mga buhay. Patuloy natin siyang purihin at hilingin natin sa umagang ito na tayo po ay maging karapat-dapat sa Kanya. Na tayo po ay maging banal sa Kanyang harapan. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. At tunay na napakadakila at napakabuti sa ating mga buhay. At sa umagang ito, hilingin natin sa Lord na magkaroon tayo ng isang pusong tapat na ang tanging hangarin ay purihin at luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Sabi nga po sa awit 51:10, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain at ikaw lamang ang pupurihin. Sapagkat tunay ang Lord ay sadyang napakadakila. Siya ang nagbibigay sa atin ng isang malinis na puso, ng isang pusong ang tanging hangarin ay purihin at dakilain ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa patuloy nating pag-awit, gawin nating panalangin ang awitin na ating aawitin. Patuloy nating sabihin sa Lord, hilingin natin na magkaroon tayo ng isang pusong tapat na nagmamahal, ng isang pusong ang tanging hangarin ay paglingkuran ang Panginoon. Isang puso ng tanging hangad ay maluwalhati ang Lord sa lahat ng ating ginagawa. Sa bawat nating sasabihin, sa bawat salitang namumutawi sa ating mga labi. Nawa ito'y mag-iisang pagpapala, nawa tayo ay maging karapat-dapat sa umagang ito. Hilingin natin na magkaroon tayo sa umagang ito ng isang pusong tapat, isang pusong dalisay. Ikaw
dami-dami, Panginoon, ang ginawa mo po para sa amin. Tunay, Lord, kulang yung mga salitang pasasalamat. Kulang ang aming pagpupuri upang maihayag namin kung gaano po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Kaya, Lord, sa umagang ito, kami po ay taos-puso at buong pusong nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. At lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa aming buhay. Kaya, Lord, sa umagang ito, purihin ka po, Lord. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ito po ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Hello, mic test. Mamaya po, di ba, pagtas ng worship, may mga small group tayo. Mag-small group muna kasama yung mga tatay tsaka mga po tayo banda, tapos yung iba na doon po yung mga young pros, young people sa labas dito. Meron lang tayong pong meeting. So mamaya po. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po yung mag-pray muna. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We pray for wisdom and guidance of your Spirit, Lord God. Makita namin, Panginoon, na yung the valley of the dry bones na parang dumadating po na talagang patay, walang interes. Nakita po dito namin po yung kapangyarihan ninyo. At ngayon pong umaga, sa pagpapatuloy po namin, tulungan niyo po kami na talagang makita namin, Lord, kung paano kayo kumikilos sa buhay po namin. In Jesus' name, Amen. Okay. Ay, so, na. Wait lang po. Ay, ano po ba? Okay. Patras. Ayan, yan, sige, atas pa. Yan, okay. Sige, thank you. Thank you. Siya po si Nicolas Pasalacqua. Ayan po ang kanyang pangalan po, no? Siya po ay Associate Professor po ng Forensic Anthropology Laboratory sa Ohio State University po. Siya din po ay co-founder and current editor po ng Forensic Anthropology, isa pong journal, parang magazine po, no? Yung forensic po, ito po yung, iba pag may namamatay, sila po yung nag-aaral. Ang tawag natin dito sa atin ay SOCO. Pero problema rin sa SOCO kasi natin ay hindi ho lahat doktor. Sa ibang bansa po, required, pag ikaw ay forensic expert, dapat doctor of medicine ka. Yung hepe po ng SOCO ngayon sa Quezon, dating Batang, naging kaklase ko po, medical doctor po siya. Tapos nakapasa rin po siyang abogado. Hindi ko alam kung nadyan pa siya dyan sa kampo. So sa US po, required na kapag ikaw ay forensic, doktor ko po talaga siya. Ito si Nicolas Pasalacqua po, no? Siya po ay chair ng anthropology ng American Academy of Forensic Science. Gabi, no? Tapos, siya rin po ay associate professor po ng Forensic Research Station sa Western Carolina University. Siya po yung nagsabi na kapag ang tao daw po
ay inilibing na walang kabaong, inilibing na walang kabaong, 5 years lang, magiging skeleton ka. Kakainin ka ng uod. Actually po, itong pagiging skeleton daw, sabi niya, ito na po yung last stage po ng decomposition. Siyempre, iba, nabubulok. Ito na po yung last stage. Bakit last stage? Ay, sige, wala nang kakainin dyan eh. Yung mga uod eh. Hindi na kain, wala silang ngipin eh. So, yan na po yung pinaka-last stage. So, yung process po ng pagiging skeleton po, ito na pala po yung pinakahuling bahagi pag ang tao namatay. So, ganyan na po yung magiging itsura. Sabi niya, 5 years lang daw, maging skeleton ka. As in, wala na raw matitira. Ngayon, siguro, medyo matatagalan daw kapag medyo may kabaong ka. Kasi pag walang kabaong daw, 5 years eh, no? So, ganun po, no? Dito makita po natin, di ka pinag-aralan natin nung nakaraan, sabi nga po natin na nung nakaraan po yung the valley of the dry bones, sa tatandaan niyo po yung ating pinag-aralan, na kung saan, diba, 3 scenarios po yun eh. Ano yung unang scenario? Na ang Israel ay, marami sa kanila ay, hindi sila ligtas. So as in, patay talaga sila spiritually. Diba? Efeso 2:1, tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang. We are dead in our sins and trespasses, sabi po ng Bible. Totoo. Pangalawang senaryo, ano po? Yung pangalawang senaryo, ang Israel po yan, ano? No, discouraged siya, wala silang pag-asa. Kasi sabi niya, mamamatay na tayo sa Babylon, mamamatay tayo sa Syria. Di na tayo makakabalik doon. Kaya huwag na kayo umasa, gano'n, sabi niya. Pero hindi pinangako na Diyos, ibabalik sila eh. Tapos yung pangatlo po, yung backsliding, Israel, na kung saan yung mga tao, sila nakakilala sa Diyos, pero pagdating sa spiritual na bagay, ang lamig, wala silang masyadong tugon. So, kaya pinarusahan talaga sila ng Panginoon. So, makita po natin dito mga kapatid, doon sa 3 senaryo na yon, ang tao, wala talagang pag-asa, maliban tulungan talaga siya ng Diyos. Ganun po tayo. Maliban ang Diyos ay kumilos sa ating buhay, skeleton ka lang. Walang buhay. Walang buhay. Diba, no? So, kaya dito makita natin, sabi nga natin, hopeless talaga, hopeless. Wala ang pag-asa. Maliban tulungan ka ng Panginoon. Kasi ang buhay po natin ay napakahirap, pero kapag ang Diyos ay tumulong sa atin, ang tao po ay nagkakaroon po siya ng pag-asa. Yan. Babasahin natin muli yung ating talata. English po yan. Basahin po natin sa Tagalog. O sige, Ezekiel 37 po. Buksan natin ulit sa Ezekiel 37. Simulan po natin sa verse 1 ulit. Yan. Ezekiel 37, yung Tagalog na po ating babasahin. Okay. Sabi po rito, no? Ezekiel 37. Yung Ezekiel po, yan po ay tinawag ng major prophets po yan. Major prophet. Yung Jose Joel Amos sa Baday dyan na may kanahom haba ko sa Panay, Hagay, Sakaraya, Malakay. Yan po yung minor. Kaya sila naging minor kasi maiiksi lang yung mga libro nila. Kaya ito naging major prophet po sila kasi mahaba yung sulat nila. So yun po yung division po nila. No? So major prophet po yan sa libro, sa Bible. Sabi po rito, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis o lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na punong-puno ng kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba'y maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na to, sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga, kayo'y mabubuhay, lalagyan ko kayo ng litid, laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala niyo ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin, nang ako'y magsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Hipin niyo po yun, yung mga kalansay, yung tutunugan eh. May mga crack. Alam niyo, yung kumakain ka na yung oishi, yung may ganon eh. Yung mga crackers, yung nagaganonan eh. Siyempre, yung mga buto. At pag yung katabi mo hindi mabuto, ay walang tunog yan. Okay, walang matunog yan. Okay, so di ba, nag-crackling siya. Oho, grabe, sabi po dito, no? Sabi dito, nakita kong sila nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Ano tawag dito? Zombie.
zombie. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mo ang ipinasasabi ko. Hangin, hingahan mo ang mga patay na to at upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami. Parang malaking hukbo. Grabe, parang yung batalyon ng mga sundalo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel tulad ng kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpapahayag ka. Sabihin mo, pinasasabi ko, bayan ko. Ibubukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa iyong bayan. Kung maibubukas ko ang iyong libingan at may babangon ko, makikilala niyo ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo mabuhay, ibabalik ko kayo sa sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. So, ating pinag-aaralan nga po, yung the valley of the dry bones, yung lambak ng mga kalansay. Di ba? Sabi nga ni Grace, Pastor, saan mo ba nakakuha yung mga picture mo yan? Hindi, isa-isa po yan mga kalansay, binubuho. Hindi. Maghanap pa kasi internet, meron po niyan. Yan. Itsura, grabe, di ba? Sa tingin mo, may pag-asa pa yan? Parang ang labo, Ang labo talaga, So, totoo lang po mga kapatid, ang tao po, wala ho naman talaga tayong pag-asa eh. Hopeless naman po talaga tayo eh. Di ba? Patay naman po talaga tayo, hindi naman tayo nagre-react kahit nga gaano kabuti ang Diyos, dahil ang tao malayo sa Panginoon, wala rin siyang reaksyon. Dead ma lang. Gano'n naman po talaga eh. Kahit na sinasabihan tayo ng Panginoon, kumikilos, nangungusap ang Diyos sa atin, hindi natin pinapansin eh. Kasi patay eh. Walang tugon. Sa palagay mo kaya yan, halikan mo yan eh. Iba wala din. So ang tao po talaga, pag wala ang Panginoon, man is hopeless. Hopeless po talaga siya. Maging si Ezekiel na lang. Tinanong ng Panginoon. Sabi po He asked me, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, anak ng tao, sa palagay mo kaya mabubuhay pa itong mga kalansay na to, yung mga butong ito? Sabi niya, Lord, makapangyarihan Diyos, kayo lang ang nakakaalam. Ibig sabihin, maging si Ezekiel, wala rin siyang tugon kahit man of God siya. Wala siyang tugon eh. Wala siyang paraan, wala siyang kakayanan, siguro kahit bulalo yun, di ba? Sabi, wala eh. As in, wala talaga. Wala siyang idea. Paano natin bubuhayin ito? So dito natin makita mga kapatid, man is totally hopeless. Man is totally helpless. Ang tao walang pag-asa at wala siyang magagawa maliban tulungan talaga siya ng Panginoon. Ang sabi natin dito, man is totally hopeless and helpless without God. Di ba? Wala palang Tagalog. Ang tao ay lubos na walang pag-asa at walang magagawa kapag wala ang Diyos. Mga kapatid, So, kaya yung pagkamatay at yung naging kalansay, wala na po. Yun na po. That's the end. Yan na po yung katapusan ng tao. So, mga kapatid, ang patay, yung mga kalansay na yan, sa kanilang sarili, wala silang magagawa para tulungan yung kanilang sarili. Wala po talaga. Kaya dito, sabi nga po natin, God without man is still God. Tandaan niyo po Man without God is nothing. Ang Diyos, kahit walang tao, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Pero ang tao, pag walang Diyos, wala ka na. Sorry ka. Sorry tayo. Kasi wala naman talaga pag wala ang Diyos. So, man is totally hopeless. Ano po sabi po ni Paul? Tingnan niyo po, sabi po ni Apostol Pablo, Efeso Kapitulo 2. Buksan natin. Efeso Kapitulo 2, 11 sa 12. Buksan natin ating mga Bible. Yan. Para masanay po kayo magbukas-bukas ng Bible. Yan lang po yung paraan. Magbukas kayo ng Bible, bukas-bukas. Yan, sige. Efeso Kapitulo 2, o New Testament naman po yan. Efeso Kapitulo 2, sabi po dito, sabi ni Paul, 11 and 12, sabi po niya, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong katayuan, kalagayan. Kayo ipinanganak ng mga hentil at di tuli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ang sabi ni Pablo, tinan nyo
Noon, kasi nakakilala na sila nabubuhay sa mundo na walang pag-asa. Talaga naman. Pag wala ka kay Kristo, wala ka talaga pag-asa. Kaya nga we are nothing Ang Diyos, mawala man tayo, Diyos pa rin siya. In fact, kasi diba, sabi sa Bible, in the beginning, God created the heavens and the... Yung beginning, bago pa yung beginning ng creation, ado na ang Diyos Diyos na siya nun Ang alam lang natin yung beginning. Pero bago pa nun, yung eternal past na yon, nandun ang Diyos Kaya ang Diyos, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Hindi mawawala sa Kanya kaso pag tayo wala ang Diyos, di yun, tayo ang wala. Kaya nga po, maraming tao na namumuhay sila, nilalabanan nilang Panginoon. Hindi nila alam na, ikaw wala ka naman Gasino na ikaw? Diba? So kaya mapapansin natin yung mga taong iniinsulto ang Panginoon, yung mga taong lumalaban sa Diyos, sa dulo po, sila po yung mga tao din na napapahamak. Napapahamak po sila. Kasi ang kasalanan, to some extent, ang kasalanan po, may ibang bahagi talaga, na masaya naman talaga at masarap. Pero ang dulo nito ay kapahamakan, sabi po ng Biblia. Kasi ang buhay ay pansamantala lamang. So, kaya yung anak na yung alibughang anak, yung prodigal son sa Luke chapter 15, noong una ang saya niya. Nung makuha niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang pera ng kanyang magulang, yung kanyang mana, ay binenta daw niya at ginastos niya. Sinira niya ang kanyang buhay. Pero dumating ang pagkakataon na siya po ay nangyari sa kanya? Siya po ay nagipit na at nakita niya, na-realize niya, nako, ay wala pala talagang mangyayari sa akin. Totoo po yun. So, ganun po yung buhay po natin. Sa simula, nakikita natin, kaya ko naman Kahit di nga ako nagpe-pray, kahit di nga nagbabasa ng Bible, kahit di ako nagtatapat sa Diyos, temporary lang po yung mga kapatid. Dadating ang panahon, marirealize natin, mali pala ito. Problema lang po, minsan, nare-realize natin, naintindihan natin na hindi tama. Minsan, huli na, mamamatay ka na. Kaso, yun nga po yung problema natin. Ang maganda po nito, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos gaya doon sa binasa po natin. Kaya dito si Pablo sabi niya, noon. Ibig sabihin, noon yun. Pero dahil ang Diyos ay pinadala ang kanyang bugtong na anak, tinulungan niya po tayo. So, kaya mapapansin natin, so tinulungan tayo, palubog na Lunod na tayo sa kasalanan. Lunod na tayo sa kawalan ng pag-asa. Tinulungan tayo ng Panginoon. Kaya diyan, God is our hope. God is our help. Yan, sa uluhin nyo. God is our hope and help. Okay ba yan? Sige, sabihin niyo nga. God is our hope and help. Ang Diyos ang ating pag-asa at tulong. Pwede mo sabihin, God is our hope, God is our help. God, gawin natin personal, God is my hope and God is my help. Ang Diyos ang aking pag-asa, ang Diyos ang aking tulong, mga kapatid. Diba, no? Alam niyo po, alisin niyo na lahat ang lahat sa buhay ng tao, wag lang yung pag-asa. Totoo po yun. Alisin nyo na lahat, wag lang yung pag-asa. Dahil pag nawalan ka na ng pag-asa, lahat na yan walang kwenta. Di ba? Ang hirap ng buhay natin. Pag nawalan ka ng pag-asa, wala na yan. Hindi ka na magsisikap, wala na pag-asa So yung pag-asa po, ito po yung isang bagay na dapat hindi mawala sa tao. Hindi dapat mawala po ito. Now, sinasabi po ng Biblia, minsan kasi yung sinasabi natin pag-asa, sabi ng ibang tao, huwag ka nang umasa, di naman dadating yan. Yun, ang sabi nila, huwag ka nang umasa, di na dadating yan. Alam niyo po mga kapatid, yung hope sa Bible, yung pag-asa sa Bible, ito yung meron kang excited ka na dadating. Ibang klase yung hope sa Bible. Yung hope ng mga tao na wala sa Diyos, hindi na dadating yun. Yung inaasahan na walang kasiguruhan. Pero yung pag-asa, pag nasa Panginoon ka, may excitement. Talagang hindi dadating yun Kasi dahil sa Panginoon. Yun yung kabaligtaran kapag ikaw ay nasa Diyos. Di ba? So, sinasabi po ng Biblia, sabi po rito, sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, no? Sabi po ni Peter, si Peter po, no, si Apostol Pedro, o Tagalog na. Pasalamatin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ang maganda, yung pag-asa na tinuturo ng Biblia, buhay ito. Kumbaga, maging excited ka na, may mangyayari sa hinaharap dahil sa Panginoon. Yun ang maganda.
Yung pag-asa ng iba talagang walang siguro yun pag wala ka sa Diyos Kaya nga, ang tawag po ng mga taong nag-aaral ng Biblia, yung mga Bible scholars, si Pedro daw, he is an apostle of hope. Siya daw yung apostol ng pag-asa. Kasi palagi niyan tinuturo sa mga tao yung pag-asa Alam niyo bakit? Bakit ganun si Pedro? Kasi po, tandaan niyo po, si Pedro, isa sa pinakamatigas na ulo na tagasunod ng Panginoon. Giba, 12 sila? 12, giba, no? Magtataka ka, may tinatawag silang inner circle. Ito yung mga ka-close ni Jesus. Actually, hindi sila ka-close Tatlo yun. Sina? Si Peter? Sina? Si James, saka si John. Tatlo lang yan. Yung iba, pag may lakad si Jesus, mawawala na po yung siyam, yung tatlo hindi. Parating kasama yan Kaya pag may inutusan, silang tatlo palagi, magkakakambal yan Talagang Ang tanong, bakit? Bakit gusto ni Jesus kita sila? Kasi mga pasaway sila, actually. Sila yung problema ro sa grupo. Kaya sabi ni Jesus, ayaw niyang, alam niyo, ayaw niyang malingat sa mata niya yung tatlo. At baka may kalokohan na naman gagawin. Eh di ganung hinuli si Jesus Si Pedro pang ang tumagpas doon sa ulo actually ang tama sana noon kaso nakailag kaya yung tengang tinamaan. Ay pinagilitan niya ni Jesus si Peter. Sabi niya, "He who lives by the sword shall die by the sword." Ang taong gumagamit ng tabak, diyan ka rin mamamatay. Ibig sabihin, kung yan yung gusto mong buhay, diyan ka tatapusin. Na pinagsabihan niya si Peter. Sabi niya, hindi mo ba alam? Kahit 10,000 anghel, kaya kong utusan at iligtas ako dito. Sabi niya, hindi ko kailangan ng tulong mo. Dinisign ito ng Panginoon, ng Ama, dahil kinakailangan ibigay ko ang buhay ko para sa katubusan ng tao. Kaya mapapansin nyo, hindi dahil close itong mga taong ito sa Kanya, kundi palaging may problema kapag yung tatlong ito ay nagsama-sama. O, may katabi mo, nako. Minsan may mga estudyante pag nakita, ito na naman 3 itlog na ito. Nagkakasama na naman. Ano naman kaya, mamaya, sa guidance na, ano naman ginawa ninyo? Parati ng gayon. Kaya ang gusto ni Jesus, imbis na alalahanin ko kayo palagi, sumama na lang kayo sa akin. Kaya palaging nare-review kay si Peter Kasi nga, mas mabilis daw yung bibig kaysa sa action. Parati napapagalitan siya. So, natuto si Peter, kasi yung pinakahuli nung hinuli si Jesus, anong ginawa niya? At pinagkanulo niya si Jesus, hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 3. You cheat on me, not just once, but twice, but thrice. Niloko mo ako. Hindi lang 1, 2, 3. Grabe. Actually, ayaw na ni Peter Surrender na siya kasi na-realize niya yung ginawa niya, ano naging resulta kay Jesus. Pero ang maganda sa Panginoon, yun nga binigyan siya ng pag-asa na meron palang restoration kahit tayo ay mga hindi nagtatapat sa Panginoon at minsan pinagkakanulo natin siya. Hindi ko kilala ho yan. Di ba? Isipin mo gano'ng kasakit po yun na ganunin ka ng iyong anak o kaya ng iyong asawa, ng iyong mga kaibigan. Hindi ko naman kilala ho yan. Grabe. Di ba? Grabe. Ganunin ka. Napakasakit nun. Pero alam niyo, nung nirestore ng Panginoon si Peter, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Nung muling mabuhay si Jesus Christ, yung resurrection niya, ito yung ating buhay na pag-asa. Amin po ba mga kapatid? So, living hope po, yung pag-asa po ng Panginoon. So, ang tao, 2 lang naman po ang pwede mong puntahan pag ikaw ay naasa. Sa iyong kapwa o sa Diyos. Pero pag sa kapwa mo umasa ka, ay maniwala ka, mabibigo ka dyan. Totoo lang po. Pero pag umasa ka sa Panginoon, hindi ka bibiguin ng Panginoon Diyos. So, dito, kung titingnan po natin, iniligtas po tayo ng Panginoon. Ngayon pong umaga, titingnan natin, paano po ba tayo binibigyan ng Diyos ng pag-asa? Paano niya tayo tinutulungan? Yan ang tanong yan Ano ba yung proseso na ginagamit ng Panginoon para tayo iangat ulit at ibalik po doon sa ating sitwasyon? Lubog tayo, hindi tayo matapat hindi tayo maayos sisinungaling tayo madamot tayo alam niyo, ayaw natin sumunod no? Ang tanong, pag na-realize natin, paano tayo binabalik ng Diyos sa kanyang kawan? Paano kumikilos ang Diyos para tulungan tayo sa ating hindi magandang sitwasyon? Una-una po, 3 bagay lang naman po yan. Una-una is the intervention of God.
Yan una, intervention of God. Pag tinagalog niyo po yan, pwede pong Tagalog pakikialam o panghihimasok. Hindi maganda eh. Kasi ang Diyos, hindi naman siya nakikialam eh. Hindi rin siya nangihimasok eh. Ang Tagalog po dyan, ang pagkilos ng Diyos. Yan. Diba, narinig natin yung may intervention ka ba? You have to intervene. Pasukin mo, diba, may nag-aaway. Hindi. Mag-intervene ka na. Ika'y pumagitna. Parang ganon. Ganon po, no? So, the intervention of God. Ang Diyos ay kumikilos eh. Pumapasok siya sa eksena natin, kasi pag hindi siya pumasok, ay wala mangyayari. Wala mangyayari pag hindi siya nakialam pa. Pag hindi pumasok ang Diyos doon sa ating sitwasyon, ay wala talaga. Wala kang pag-asa. Wala mangyayari sa iyo. Ano sabi po dito, no? Ezekiel 37, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito at sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga, kayo mabubuhay, lalagyan ko kayo ng litid, laman, babalutin lang, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabuhay. Sa gayon, makikilala niyo ako si Yahweh. Lahat po ito, sinasabi ni Ezekiel doon sa mga kalansay. Saan galing? Di ka sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo ito. So, ito na. Doon sa lambak ng mga kalansay, God is already intervening. Pumasok na ang Diyos sa kwento. Kasi wala namang magagawa na eh. Ano ba magagawa ng mga kalansay? Di kipatay naman yon. Wala naman eh. So, dito sa Biblia po, makita natin maraming kwento po kung saan, dahil wala na magawa ang tao, ang Diyos ay pumasok na. Katulad na lang sa Israel, naging alipin siya. Ang tagal-tagal sa Ehipto. Ano sabi doon? Narinig ko yung iyak ng aking mga anak, sabi niya. Narinig ko yung hinagpis ng kanilang mga puso at kung paano sila inaapi ng mga Ehipsyo, sabi niya. Ako'y bababa, sabi ng Panginoon, ako'y bababa. At palalayain ko sila. Nakialam na Diyos, awang-awa na siya sa Israel eh. Mga kapatid. So yung intervention, mga kapatid, ito dapat ang matutunan natin. Sa sitwasyon natin, ang hirap, paano ito? Parang hindi magkakasundo. Ay naman sumunod. You need the intervention of God. Amen ba? Dapat ang Diyos nang pumasok doon sa kwento. Kung hindi pumasok ang Diyos sa kwento nito sa lambak ng kalansay, siguro hanggang ngayon, ganun pa rin sitwasyon ng mga yan. So, divine intervention. Ito po yung makapangyarihang pagkilos o panghihimasok, kung yun ang gagamitin natin, o pumapagitna ang Diyos upang tulungan tayo dahil walang ibang makakatulong at walang kakayanan para tulungan tayo sa ating sitwasyon. Wala naman eh. Kaya ang unang proseso para bigyan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng pag-asa, para mabigyan ka ng tulong, God has to intervene. Lord, makialam na po kayo. Grabe, hindi po alam kung anong gagawin po. Ang maganda dito, kapag ang Diyos ay nakialam, anong ibang tawag natin sa intervention of God? Sige nga, anong ibang tawag natin sa pagkilos ng Diyos? Anong tawag natin doon? Ang tawag natin ay ano? Ang tawag po natin doon, miracle. Himala. Himala. At marami po yan. Yung mga disipulo, nasa gitna po sila ng lawa. May malaking sa bagyo. Grabe, nakita nila si Jesus naglalakad. Di ba? At sumakay po siya doon. Ang sabi niya, tumigil. At may intervention na po doon. Ang tawag po doon ay miracle. Kapag ang Diyos ay pumasok na, himala na ang gagawin niya po dyan. Kaya yung kalansay pong yung, kaya nabuhay, kasi the Lord intervened. Gumawa ang Diyos ng himala dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba mga kapatid? Ito po ang maganda po sa atin mga kapatid, no? Sa sitwasyon po natin, nawawalan tayo ng pag-asa, sabi mo, Lord, kumilos po kayo. Kayo po'y maghimala na lang, Panginoon, kasi wala naman po talaga kami magagawa. Maging si Ezekiel nga, man of God na po siya eh. Siya po ay propeta ng Diyos, wala rin siya magawa eh. Kasi mahirap naman po yung sitwasyon po talaga. Divine intervention is the involvement of God in our negative situation. Ang intervention ng Panginoon, yung pagpasok po niya, ito po yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi nga po, sobrang sira, sobrang wasak, sobrang tindi ng ating sitwasyon. The intervention of God. Ngayong umaga mga kapatid, meron ka bang sitwasyon sa buhay mo na kailangan ng intervention ng Diyos? Meron ka ba ang buhay? Ang tagal-tagal ko na sinishare nito eh. Hindi naman talaga siya makakilala. Hanggang ngayon, nire-reject niya. Abay, mga kapatid, you need the intervention of God. Ay, intervention na ng Diyos yun. Hindi mo kaya yan.
Sa palagay nyo kaya, sitwasyon ng ating bansa ay ano to? Hindi kaya to ng tao. Ay kinakailangan na to, makialam talaga ang Diyos dito. Gumawa siya ng himala sa mga puso ng ating mga tagapanguna. Ay wala tayo, grabe naman. Oh, di ba? Intervention. Pamilyahan na po yan. Pamilya-pamilya na ho yan. O, anong gagawin mo dyan? Wala ka magagawa dyan eh. Kinakailangan na matinding pagkilos ng Panginoon dyan. Dalawa naman po ang pagkilos ng Diyos. Pwedeng may gagawin siya o meron siyang bibiguin. Halimbawa, katulad po ng 2 Chronicles chapter 20, yung buhay ni Josaphat, na sabi po niya, paano namin to haharapin yung malaking hukbong ito? So, binigo ng Diyos yung paglusob ng 3 malalaking bansa sa kanila. Intervention po yun. O kaya naman, hindi lang pagbigo, meron siyang gagawin. Oh, di ba? Ito nga, may ginawa siya, binuhay niya nga yung mga kalansay na to, no? Malimit po sa atin, pag tayo po ay nadi-discourage, marami problema, anong ginagawa natin? Pinupuno natin ang ating buhay ng panonood, ng mga YouTube, ng mga social media. Dito ako nalilibang. Naku po mga kapatid, yung mga drama na yan, puro yung kalokohan. Maniwala kayo, uubusin mo lang yung oras mo dyan. At yung may katabi mo, mahilig na gano'n, you know? Habi na ubos? Inubos mo yung oras mo dyan? Ay, wala naman totoo dyan eh. Wala naman ito, puro mga artista lang yan eh. Di ba? Wala na inubos na. Wala lahat po yan, hindi yan totoo. Ay, puro kalokohan lang yan eh. Kaya nga sila nagpapalabas, dahil sa panonood mo, kumikita pa sila. Di ba? Kumikita pa sila dyan eh. Nanonood ka kasi eh. Oh. Tapos ang problema, marami sa mga video na yan, dahil negative kalimitan, ano yung mga drama, hiwalayan, kabitan, mga tiraydura. Tinataniman ka patuloy ng negatibo sa buhay mo. Ay, ano nga matututunan mo doon? Di ba? Pag ang tao po, hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, at kumilos ang Diyos, ang tawag niya doon ay ano? Aksidente. Ay, nagkataon. Kasi hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Nung ako po yung nagsimula ng gawain sa Lucena, may isang Bible study doon, sabi niya, di nagsishare ako. Sabi niya, alam mo, pastor, hindi naman ka naniniwala sa Diyos eh. Hindi nagulat ako kasi first time ako makamit ng tao na hindi naniniwala sa Diyos. Tinanong ko siya, pag may problema ka, anong ginagawa mo? Ay di iniisip na lang daw niya kung paano susolve. Paano kung wala kang yung iba minsan, hindi mo naman alam kung paano masosolve na to eh. Ay di hinahayaan niya daw. Isipin mo yun, iba? Wala wala siyang paraan eh. Kasi nga, hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Grabe. Sabi ko, ha? Di nakakaawa ka naman. Pag wala kang problema, wala kang hininga ng tulong. Hindi ka nagpe-pray. Hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Ay minsan, diyan sa Candelaria, nakita ko siya doon sa may bayan, yung tabi ng South Drug ba yun? Natandaan niya ako, di ko siya natatandaan eh. Pastor, sabi, oo nga pala, natandaan kita. Sabi niya, Pastor, punta ka dyan sa San Juan, sa may Bragado Homes daw, mag-Bible study daw kami. Nagulat ako, akala ko ba kay atheist na? Siguro nagbago na isip. So dito mga kapatid, makita po natin, ang kailangan ng tao, ang kailangan natin sa ating sitwasyon, ang kailangan doon sa mga kalansay na yon, the intervention of God. Ang Diyos ay dapat makialam. Mga kapatid, yun ang gawin natin prayer. Panginoon, parang ako slow learner ako. Parang hindi ako lumalago eh. Parang tigas ng ulo ko. Kaya na nga Lord na mag-intervene sa akin. Ano sabi niya sa Israel? Papalitan ko ang puso niyo, yung pusong bato, papalitan ko ng pusong malambot at susunod sa akin. Grabe. Dahil ang Israel, ang tigas ng ulo, sabi ng Panginoon, aalisin ko yung matitigas niyong ulo. Papalitan natin yan ng yung masunuring puso. Amin po ba mga kapatid? Intervention na ng Diyos ang kailangan. Kasi alam nila, wala na po tayong magagawa eh. Kinakailangan talaga natin ang tulong ng Panginoon. So una, ito yung unang process, paano ka tinutulungan ng Diyos? The intervention of God. Yung pagkilos at pagpasok ng Panginoon sa kwento mo. Ito po yung kwento rin sa ating kaligtasan eh. Kaya pinadala ang ating Panginoong Jesus kasi kinakailangan pumasok ng Diyos sa kwento eh. Dahil walang maliligtas talaga, mahihirapan. Isipin niyo po kung si Jesus ay hindi dumating, every Sunday pagpunta niyo sa church, magdadala pa kayo ng tupa. Eh di, mag-aalay tayo dito kasi yun yung parang para makalapit ka eh. O, di ubos na ano mo nga, alaga.
So, kinakailangan mag-intervene ng Diyos. Alam na ng Diyos isang araw magkakaproblema ng tao. Kaya dapat ang sacrifice na gagawin natin, final na, ultimate na, once and for all. God intervene. Pangalawa, tinutulungan ka ng Diyos kapag ang Diyos ay kumilos sa buhay mo. Pangalawa po, ito po, matutulungan ka ng Diyos, una, intervention, no? Pangalawa, yung tinatawag po nating human participation. Abay, may bahagi ka. Gusto mo magkaroon ng tulong galing sa Diyos? Ang Diyos ikilos, kaso kinakailangan ang pakikilahok mo. Yan. Ang tawag natin sa Tagalog dyan, yung partnership. Partnership po. Tinan mo, sabi po, dinala si Ezekiel doon sa lambak ng mga buto. Oops. Pakiatras nga. Yan. Ezekiel 37. Sinabi niya sa akin, tamo ha? Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa makalansay nito, sabihin mo, tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya. Tama ha? Di ba? Verse 7, nagpahayag nga ako. Tinan mo? Pwede naman, ang Diyos mismo nagsalita. Sige, Ezekiel, manood ka. Sasabi ko, hindi. Hindi naman ganun Kinakausap niya si Ezekiel, ano sabi ng Panginoon kay Ezekiel? Magsalita ka sa kanila. Kita nyo? Anong ginawa ni Ezekiel? Sumunod! Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong nabuo ang mga kalansay. Grabe. Tutulungan ka ng Diyos kasi the Lord will intervene. Pero meron kang bahagi. Obedience. Kinakailangan ng cooperation. Tandaan nyo, miracles and blessings are usually result of man's faith and obedience. Ulitin natin. Ang himala at pagpapala ay malimit resulta ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, ang himala at pagpapala ay resulta ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Kikilos ang Diyos Pero sabi ng Panginoon, sige, tutulungan kita. Pero lalakad ka. Lalakad ka. Hindi pwedeng ako. Ikaw ang gagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Ezekiel Kaya nga siya dinala ron Sabi ng Panginoon, sige. Sabi niya, sinabi niya sa akin. Abay, ang ginawa ni Ezekiel, nagpahayag siya. Nagsalita nga siya. Yung himala ay nangyari. Bakit ang Diyos hindi makialam? Kasi ayaw din naman natin makipag-cooperate. Ayaw makipag-cooperate natin Sinasabihan niya tayo, di naman natin sumunod. Paano naman siya kikilos? Ikaw nga ang gagamitin. Nakita niyo yun? Ang maganda kay Ezekiel, pag sinabi ng Diyos, wala nang tanong-tanong. Wala nang, talaga? Is that you, Lord? Diba? Pag Shopee tsaka Lazada, kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos Shopee tsaka Lazada Pero pag yung giving, is that you, Lord? Ganun talaga bang galing sa iyo? Parang hindi yata. Ganun Ganun, diba? Pag Shopee. Natunog yan pag basta ganyan, wala nang tanong-tanong. Basta darating na lang, may parcel ka na naman, grabe. Hindi po ako marunong, umorder po ako ng bag. Yung transparent na bag, yung gagamitin sa exam. Nagalit yung kapatid ko, 4 yung dumating. Iba-ibang araw. Ano ka nang ginawa mo? Kahapon, araw sabi, hindi ko nga ho alam Tinignan niya, 4 yung order mo. 4 ba? Isa lang pinindot ko hindi ko alam. Kaya sabi ko, pag nagpapatulong na ako Pero kalooban ng Diyos yun. Kalooban ng Diyos. Napunta sa akin Grabe, asar na asar siya. Ano pa naman yan? Kahapon may dumating may ulit. Yun din ang sabi niya. Sabi ko, isa lang in-order ko Oo nga, isang bag ang in-order mo. Isang klase. Pero 4 na, patay. Kaya sabi ko, kaya minsan ako, tulungan niyo ako, hindi ako dyan At dito, alam ko, may magagaling sa Shopee tsaka sa Lazada. Ito, Pastor, may voucher. Ano ba yan? Grabe. May discount ka. Free shipping. Wow, saan nalalaman yun? Hindi ko alam yun
Yung mga free shipping. Wow, hindi ko alam yon. Hirap na hirap ako. Di ba? Kanina, nag-send si Ate Ishel doon sa poster natin sa Sabado. Nakalagay doon. Ipinindot ko. Nakalagay doon, you are leaving this site. Abi, nag-leave ako. Ayun pala, you have left the chat. Sabi ko, tinext ko siya, ibalik mo nga ako. Bakit? Ay, akala ko, lilipat lang ako ng site. Ayun pa, nag-leave pala ako ng chat. Sabi ni Ishel, ni Pastor, hindi ka pa nagme-message, binalik na kita. Ganun ba? Sorry. Grabe, sabi ko, talagang grabe. Kailangan ng himala. Alam niyo mga kapatid, ang miracle at saka blessing ng Diyos, resulta yan ng pagtitiwala mo at saka pagsunod. Sa totoo lang po, ang sabi po ng Biblia, nung pumunta si Jesus doon sa kinalakihan niya lugar ay yung Capernaum, wala daw siyang maraming nagawang himala eh. Kasi yung mga tao, iniinsulto siya. Hindi siya sumusunod, hindi sila naniniwala. Kaya hindi siya masyado kumikilos eh. Alam niyo mga kapatid, ganun din sa atin. Kapag nakita ng Diyos, hindi ka masumusunod, hindi ka nagtitiwala. Ayun, dahil lang para tayo maghimahala pa dito. Hindi ka mapala na. Wala nang mangyayari dito, no? Sa pagkilos ng Diyos, kailangan ng participation natin palagi. Kaya nga, the Lord will intervene, katulad ni Ezekiel. Sabihin mo sa kanila, ay ba'y nagpahayag ako sabi ni Ezekiel At nabuhay nga yung mga kalansay na yon. So, ang reward ng Diyos sa ating faith at obedience po natin ay yung miracle nga at saka yung blessing. Kaya dito, sabi nga po natin, God's part and man's part. So, may bahagi ang Diyos, abay, may bahagi ka din. Ang tanong nila, kung ang Diyos naman talaga yung makapangyarihan, ba't ka ba dapat mag-pray? O alam na ba pala niya, sabi doon, hindi ka pa nagpe-pray, alam na ng Diyos yung pangalan. Ba kailangan pala, alam na pala niya, bakit pinakailangan pa ako manghingi? Yan ang tanong Di ba, no? Alam niyo po mga kapatid, ganito lang po yung paliwanag dyan. God prescribes the end of our life. Ang Diyos, meron na siyang disenyo doon sa magiging dulo ng buhay mo. Tandaan niyo yan, Ang Diyos, meron siyang design. Pero hindi lang yung dulo ang pinag-uusapan dito. Meron din siyang pamamaraan. Doon sa pamamaraan, ang gusto ng Diyos, maging bahagi ka doon. Di ba? Di ba, sabi niyo, ang Diyos daw may magandang plano sa iyo. Okay, very good. Totoo naman yon. Sabi ng Panginoon, yung planong yung mangyayari doon, pero may bahagi ka. Amin po ba? So, merong pamamaraan. At yun yung ating bahagi po dito. Kaya tayo nagpe-pray, kasi yun yung bahagi mo para ma-accomplish yung dulo. Dinesign ng Diyos. Ang tawag po natin dyan ay partnership nga, yung pakikipag-utuwang ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, hindi lang siya, kasama tayo, parehas tayong kumikilos, para doon sa kanyang pangarap. Ang maganda nito, ganito mga kapatid. Pag sumunod ka, kahit gaano kapangit ang sitwasyon, kahit napakasaklap ng yung pinagdadaanan mo, dahil sumusunod ka, yung dulo magiging maayos. Amen po ba? O, alam nyo, kanina habang nag-worship, naalala ko po yung buhay ni Joseph. Isipin mo, pinagtulungan siya, binugbog siya ng mga kapatid niya. Galit na galit yung 10 kapatid. Kasi yung si Benjamin, bata pa po yun, yung kapatid niya Pinagtulong-tulungan siya ng 10. Inihulog siya sa balon, sabi ng Bible, nakikiusap siya kasi nagkakainan sila sa taas Uyahan niya ako dito hanggang sa ibinenta siya. Isipin mo, mga kapatid mo mismo ang gumawa siya ng ganun masama. Ibinenta siya bilang alipin. Napunta nga sa bahay ni Potiphar na pinag-interesa naman siya ng kanyang asawa. Nakulong patuloy siya. Di ba? Pero sa lahat na nangyari doon, mga kapatid, ano sabi ng Biblia? And the Lord was with Joseph. Bakit sinamahan ng Panginoon si Joseph? Kasi nga meron siyang faith, meron pa rin siyang obedience. Giba no, ang pangit no nangyari sa kanya Pero ang naging dulo, naging gobernador po siya ng buong Ehipsyo. Kasi yun yung plano ng Diyos Yun talaga ang design ng Diyos Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng magandang pwesto. Pero dapat ngayon, ang gagawin mo, magtiwala ka at sumunod. Amin po ba mga kapatid? Yun yung participation mo. Dahil pag hindi mo ginawa yan, maniwala ka, mabubulok ka sa kulungan. Yan na ang katapusan mo. Pero dahil si Joseph, naging maayos po siya, nagtiwala sa Diyos at sumunod siya, nangyari nga yung pinaplano ng Diyos. Ano sabi niya rin sa mga kapatid niya nung nagpakilala siya? Ano sabi niya? You thought evil against me. Pinag-isipan niyo ako na masama, but God meant it for good. Pinag-isipan niyo ako, pinagplanuhan niyo ako na masama.
pero ginawa ng Diyos para sa ating kabutihan. Amen po ba? Grabe. Grabe, mga kapatid. Yun yung miracle ng Diyos. You have to participate. So God, making us partners with Him. Alam mo yung itinawang ka ng Diyos sa kanyang gawain, ay malaking pribilehiyo po yan. Yung sabi ng Diyos, alam mo, papartner kita. Ay grabe. Yung iba nga hindi niya sinama, ikaw pinili niya, abay grabing partnership yan. Bilang mo pinartner ka, karangalan mo yan na maging katuwang mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Maging katuwang, no? Actually, God doesn't need us to accomplish something. Hindi naman niya talaga tayo kailangan para may mangyari, no? Pero ang gusto niya, God wants us to be involved. Gusto niya makasama tayo, kumilos tayo, at makasama tayo sa kanyang plano. God wanted Ezekiel to be part of the restoration of Israel. Alam mo si Ezekiel, ba't sinama ng Diyos? Ezekiel, alam mo, sa totoo lang, gusto ko lang naman, gusto ko maging bahagi ka para yung mga taong ito ay maibalik ko sa iyo. Di ba kaganda? Pwede naman Diyos lang eh, wag ka na, manood ka na lang. Hindi, sabi ng Diyos, hindi. Gusto ko makasama ka para maging bahagi ka, paano ibabalik ang Israel sa Panginoon. Amen po ba? Ay, napakagandang pribilehiyo po yung mga kapatid. Iba mo, ginamit ka ng Diyos para doon sa revival ng ibang tao. Ginagamit ka ng Diyos para ipag-pray yung ibang tao. Di ba? Ginagamit ka ng Diyos para palakasin yung ibang tao. Ay, napakaganda. Napakaganda. Anong kailangan mo? Faith at saka obedience lang po. Ano yung unang process? Intervention, yung pagkilos ng Diyos o yung pagpasok na ng Diyos. Pumagitnaan ng Panginoon. Pangalawa, ano? Yung participation. May participation, may bahagi tayo eh. At ito na po yung pangatlo. Ito na yung huli. Pindutin nyo nga. Yan. Yan. So, yung restoration na po. Yan. Ito na po yung huli. Restoration na po. O. Diba? Ano sabi po dyan? Sa Tagalog po, no? Nagpahayag nga ako, sabi ni Ezekiel. Tulad ng utos sa akin. Temo, utos sa akin. Nang ako'y magsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuong mga kalansay. Nakita ko sila nagkaroon ng litid laman at nabalo sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, tamo, sinabi ulit sa kanya, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo mga hangin sa lahat ng dako. Sabi mo, sabi ko, hangin, hingahan mo mga patay na to upang sila mabuhay. Nagpahayag nga ako, tamo, sumunod ulit. At ako at ang hangin ay, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayo sila ay ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Isipin mo yun. Sabi, no? Pinakita ng Diyos. O, tinan mo, Ezekiel. Tandaan nyo to, vision pa ito ha, vision. Pinapakita niya. Di ba sabi, usapan natin, hindi pangitain to, hindi pa ito aktual. Ang aktual ito, pagtapos ng vision, o sige, simulan mo na yung ministry mo. Puntahan mo Israel, turuan mo sila. Sabihan mo sila, ayun na po, magsisimula. Kasi pag sinabihan mo sila, ang gagawin ko, bibigyan ko sila ng hininga, i-restore sila, i-revive ko sila mga kapatid. Restoration po mga kapatid. Ngayon pong umaga, gusto kong makita po natin, na ito pong pangyayari ito, very extraordinary. Hindi po ito ordinaryong pangyayari sa buhay po ng Israel, Maging sa buhay po ni Ezekiel. Ang maganda dito, doon sa himalang ginawa ng Diyos, naging bahagi si Ezekiel. Naging bahagi siya eh. Ang maganda nito, si Ezekiel, alam nyo, ano sabi sa kanya? Anong tawag sa kanya ng Diyos? May tinatawag ang tawag ng Diyos kay Ezekiel? Anak ng, hindi anak ng weteng, anak ng tao eh. Basta tinatawag na anak ng tao. Ezekiel, ikay ordinaryong tao lang. Anak ka naman talaga ng tao. Ordinaryo ka lang naman eh. Bakit nakakagawa siya ng ganon? Huwag ka mag-alala, kahit ordinaryo kang tao, palalakasin kita, bigyan ka ng kapangyarihan. Amen po ba mga kapatid? Sinasabi kaya inuulit, anak ng tao. Ibig sabihin, pinapakita, ordinaryo ka lang. Pero dahil sa akin, maging extraordinary ka. Yung mga taong yan, parurusahan ko eh. Pero pag tinulungan mo sila bumalik sa Panginoon, sabi niya, tutulungan ko sila, bubuhayin ko sila ulit. Wow, yung restoration. Ngayon pong umaga mga kapatid, ang Diyos gusto makibahagi sa ating buhay. Gusto naman talaga yung i-restore yung ating family. Gusto niya talaga yung ating pamilya makakilala sa Panginoon. Gusto ng Diyos magtapat ka. Gusto ng Diyos mag-grow ka. Ang dami gustong gawin ng Diyos eh. Nang sabi ng Panginoon, ang gagawin mo?
gusto ko makilaho ka naman. Gusto ko sumama ka. Gusto ko kumilos ka din. Hindi pwedeng ganito lang. Sa darating po na na March 15, magkakaroon po tayo ng 40-day revival. 40-day po 'yon. Ngayon, ito pong ating ginagawa, ito po yung panimula para po doon sa pagpasok po ng 40-day revival. Pag-pray po natin mga kapatid na may mga, i-announce po namin later on yung mga detalye po nito, ipag-pray natin na doon po sa 4 na pong araw, doon sa 40 days na yon, makilahok po tayo sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Isipin mo yun, no? Makilahok tayo sa gagawin ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya at sa buhay ng ating church at sa buhay ng ating bansa. Isipin mo, makiging bahagi tayo dito. Wow! Ang ganda po noon. Kaso nga lang, dapat makilahok tayo, makisama tayo. So, meron ka bang sitwasyon na kinakailangan na po ba ng intervention ng Diyos? Intervention ng Diyos. Minsan may Bible study, ang tagal na, hanggang sa tumigil, nawala na, tumigil na. Abay, kailangan talaga intervention ng Diyos doon? Ay, wala naman sila interest po eh. Ano gagawin mo? Abay, kinakailangan ng Diyos na mahimasok na dito. Parang Israel. Hindi man sila nakikinig, ang titigas ng ulo nila eh. Ay, kailangan talaga ng intervention ng Diyos dyan. Wala silang interest eh. Ay, nila maniwala. Ay, kailangan talaga ng intervention ng Diyos. Ngayon tanong mga kapatid, meron bang sitwasyon sa buhay mo na kinakailangan ng intervention ng Diyos? Sabi ng Panginoon, anak, kikilos ako, you have to participate. Pray po tayo, mga kapatid. Pigit po natin ating mata, yuko po natin ating ulo. Kung may sitwasyon ka ngayon na wala kang kakayanan no? Parang ang hirap. Mismo ikaw, parang ang labo. Parang hindi na mangyayari ito, no? You need the intervention of God. Totoo po yun. You need the intervention of God. Hindi ko naman siya makumbinsi. You need the intervention of God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kayo na po ang pumagitna. Kayo na po ang kumilos. Siguro kung term, pumasok na po kayo sa kwento, Panginoon. Pero ipangako mo sa Diyos that you will participate. Sige, Panginoon, doon sa gagawin nyo, gusto ko pong sumama at gagawin ko yung aking bahagi. Katulad ni Ezekiel, sinabi sa akin ng Panginoon. At sumunod, grabe no, sumunod ako. Habing puso yan. Panginoon, napipray kami, Lord, na sa buhay po namin, we need your intervention, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos o God, na kayo na pong pumasok sa kwento ng aming buhay, sa storya ng aming buhay. Kasi Lord, talagang wala kaming magagawa. Pero Lord, I will participate. Sasama ako, Panginoon, kikilos ako ayon sa inyo pong kagustuhan. Yes, Lord. Ito po aming prayer in Jesus' name. Amen. Mamaya pong gabi, bago tayo matulog, sabihin mo sa Panginoon, Lord, yung mga intervention ng Diyos, Lord, ito po yung problema, kinakailangan pumasok na po kayo. Pero ipangako mo sa Panginoon, Lord, sige po, sasama ako dito. Kikilos din ako. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo para sa ating pagbibigay. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aming tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang maligtanan ng langit at ibig sa inyo ang masagalang pagpapala. Bago pa po tayo magbalik ng kaloob, ibig sabihin po nito ay nareceive na natin yung ating pong ibabalik. At para po masustain
masuportahan po yung ating misyon, gawain. Ito po ay ating po pinapractice. At higit sa lahat, syempre, ito po yung pagsunod natin sa inutos po ng ating Panginoon. Tayo po mag-pray. Lord, nagpapasalamat po kami dahil minsan hindi po kayo nagkulang sa aming pangailangan. In fact, una niyo pong nilikha ang mundong ito. Una yung likha po ang mga natural resources na meron kami. Bago niyo nilikha ang tao, talagang sinigurado niyo na meron po kaming mga maggamit para po sa aming mga pangailangan pisikal. Kaya nandito po kami. Magbabalik po ng kagaya ng inyong inutos ang ikasampung bahagi po ng aming mga kinita bilang pagpapasalamat at pagpapakita na kinikilala namin na kayo po ang nagbibigay nito sa amin. Ang panalangin po namin, ang bawat salapi po na malilikom ngayon ay magamit po, specifically kung ano po yung purpose nyo, kung saan nyo po nais ito pong ialat po. Kaya, Lord, itong mga hanap buhay o ano man pinagkakitaan ng bawat isa, ay amin din pong isinusulit sa inyo. Hindi lang, Lord, yung ikasampung bahagi. In fact, lahat nung meron kami ngayon, sa inyo naman po talaga ito eh. Kaya, ang prayer din namin, hindi lang namin kayo sundin sa ikasampung bahagi, kundi Lord, yung natitira din na meron kami ngayon, ay i-honor pa rin namin kayo. I-ask namin sa inyo kung saan po dapat namin din ito ialat. Maraming salamat po. Praying na hindi po malimit lang sa tithes and offering, kundi ito throughout the week, maaring may mga sitwasyon, kailangan din namin tulungan, kailangan naming mag-share din talaga, Lord, ng pinansyal o kung ano man. Tulungan niyo po kami, patuloy po naming araw-araw gawin po yung pagbabalik po ng kaloob sa inyo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Meron po tayong GCash sa mga online po and pwede na po tayong magkaloob po. And doon po sa upuan natin, napansin po natin may mga sobre po dyan. So, ini-encourage po natin ang bawat isa na yung mga sobre po na na hindi po, kumbaga, sabihin natin bakante po. Kasi ang nangyayari po minsan ay parang kumakalat-kalat lang po. Yan din po ay nag-invest din po tayo dyan. So, kung maaari po, atin po din kunin, may laman po o wala. Tapos, ipunin na lang din po natin dito po sa isang tabi. Yan. Tsaka din po yung Bible natin, i-ano na rin po natin dito, i-dala na rin po natin pagpunta po natin sa unahan. So, yun lang po at maraming salamat po. Or kahit mamaya po, basta yung upuan po natin na may sobre, so tayo na po yung accountable na dalhin po natin dito po mamaya sa unahan. Okay po? So, thank you po. Dakilang pangalan
There's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. Sakana'y know, righteous and holy. Sakana'y know, faithful and true. Sakana'y know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. Sakana'y know, light of the city. Sakana'y know, strengthens the weak. Sakana'y know, your heart beats within me. As we are, so are we. When the stain, there's no one else,
you all the glory po. Dalawa pa, dalawa pa. Ayan. Magandang umaga po. Ngayon po ay isang pribilehiyo po na mag-invite po tayo ng mga speakers. Akin po ipapakilala sa inyo dahil meron po mga kabataan na may mga tanong po sila and somehow ito po mga ito, experience po ito. Kaya may share po nila yung kanila pong thoughts po tungkol po sa mga issue na kinakaharap po ngayon ng mga kabataan. Ang una po nating guest speaker, siya po ang panganay sa kanilang magkakapatid and she is taking elementary degree. Yan, taga Tipas, San Juan, Batangas. Please welcome, Ma'am Jaisel. Yan. Ito naman, medyo nagmula po sa malayong isla. Siya po ang pinakamaganda sa kanilang magkakapatid. Please welcome, Jillian. Ayan. Ito naman po, vegetarian po. Hindi siya kumakain ng kahit ano. Mula po sa kalbasahan, please welcome. Ayan. Ngayon naman po, walang iba. Ang meron lang sa kanya ay ganda, si Dana. At ito po ang tagapagmana ng kusina nila, si Angela. Joke lang. Okay, Angela. Ayan. At ang ating pong businessman, mula sa Jared's Bakery, siya po yung may-ari ng bakery ng Jared. Please welcome, Jared. Ayan. Ayan, guys, merong mga tao dito and their question is, paano ba nila papakita sa buhay nila na wino-worship nila si God? Kasi yung worship na word, sobrang familiar na today. Like, kapag nagyaya yung mga kabataan, tara worship tayo. Ang iniisip daw ng mga kabataan ay, pag sinabing worship, kakanta. So, sa inyo bang karanasan, ano ba yung, paano pag sinabi nating worship, ano yung ibig sabihin nito? Paano nyo ipapakita, halimbawa sa school, na wino-worship nyo ang Panginoon? Sige, unahin natin si Madam Jillian. Ayan, so may mga curious ano lang tayo. Share mo lang sa kanila, how do you worship God in school? Ayan. Sa school po, hindi po nambubuli Di pwede po. nakaupo ka na lang kasi interview type naman tayo. Sa school po, yung Pwede pong, nakaupo din siguro. yung pong hindi po nambubuli, yung hindi po nagsasabi ng bad words. Tapos po yung, ano po, pagsunod po sa mga teachers. And Pagsunod mas sa mga matatanda teachers, po. wow. How you obey your teacher? Nasunod po sa mga utos nila, sa mga instructions po. Okay, sige. So, ganun mo pinapakita yung worship na sa mga instruction nila. Okay? Thank you. O sige, paano naman sa family? Kunyari sa family, kasi syempre, kami mga kabataan, medyo wala kami idea how we worship God in our family. So, Dana, can you give us insight about how you worship God in your family? Kasi po, ano po, iba po kasi yung religion ko sa family ko. Kaya Okay. po, ipagpe-pray ko na lang po sila na maging healthy pa rin po kahit anong mangyari. So you keep on praying for your family. Paano mo yung practical? Halimbawa, siyempre, ano yan eh, kumbaga common yan, we pray for our family. Pero, paano nila makikita yung sa atin talaga na yung Jesus na wino-worship natin? Ano yung mga practical kaya na pwede natin gawin? Yeah. Si ano ang sasagot? Yan, kayo po ma'am. Dahil kayo po ay, sige. Paano ba wino-worship sa God sa iyong family? Paano mo pinapakita sa pamilya mo, this is my God, this is Jesus? Yung sama-samang pagkakainan po, tapos yung pag-fellowship din po minsan. Okay, bonding. Wow. Quality time with family. Wow. Okay, sir, I know you're busy of your doing your business, yeah. Alam ko, busy po kayo sa inyong negosyo and paano nyo po,
I mean, paano nyo namamanage po yung time nyo? You're worshiping God, at the same time, you're studying, di ba? Nag-aaral po kayo, nagdi-negosyo, at the same time, you have your family, and paano po? Paano nyo na may maintain po yun? Paano nyo po sinasamba ang Diyos sa inyong negosyo? Oh, yeah. Paano nyo ipinapakita sa Diyos na, Lord, itong business na to, sa'yo to. So, wino-worship kita sa pamamagitan ng... Naglalagay ka ba magic sarap sa tinapay? Hindi naman. Ayan. Sa pamamagitan ng... Ay, tama. Tama yun. Ginagawa daw niyang malinis yung tinapay. Sinisigurado niya yung lugar ay maayos. Tama yan, okay. Paano sa customer? How do you treat your customer? Paano mo pinapakita sa customer na ikaw ay businessman na hindi lang businessman, kundi godly businessman? Paano papakita na ikaw ay maka-Diyos na negosyante? Tama yun. Hindi ka masyado nagpapatubo ng malaki. Tama yan. Okay. Ano pa? Sa family mo naman, paano mo pinapakita sa Diyos kahit, syempre, madaming time kailangan mo sa business, at the same time, hindi mo napapabayaan yung pamilya mo. Sinisigurado mo yung family mo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, and they worshiping God as well as you do. Paano mo pinapakita yon? Na si God ay wina-worship mo sa iyong pamilya. Sige, share ka naman, sir. Paano mo ipapakita? Alam mo sa pamilya mo? Okay, sige. Ano ba, sir, ginagawa niyo po sa family niyo po? Ano pong assign task niyo? Anong gawain bahay niyo po? Actually, dahil siya po ay mayaman, may mga na-hire po siya na secretary. Ano po yung sinasabi nila, ma'am? Ano daw po? Ano daw po sagot? Pag-spread ng gospel. Okay, so talagang sinisigurado niya na sa pamilya niya, yung gospel ay palagi naririnig na spread. Thank you, sir. Hello? Okay, ma'am. Okay, sige. Paano naman po sa community, syempre bilang kabataan po, we still have time na makisalamuha sa ating pong community. Hindi lang naman tayo sa bahay. Paano niyo po wino-worship ang Panginoon sa community? Pag nasa ano po kayo, nangangapit bahay, paano niyo sinasamba ang Panginoon? Yung parang mag-share po ng gospel. Pinapakilala si Lord. Okay. Opo. When was the last time that you shared the gospel? Okay, sabi ko na nga eh. Okay, okay, for the last question, ma'am, are you single? Yes, you are. Okay. Single po kayo. How do you maximize your singleness? Paano po? Kasi single kayo, syempre maganda rin po kayo. Sigurado may mga naliligaw sa inyo. Paano nyo wino-worship ang Panginoon sa pagiging single nyo? Paano mo po sinasamba ang Panginoon? Kung baga single ka ngayon, wino-worship mo siya. Paano mo pinapakita yun sa Kanya? Paano mo ginagamit yung pagiging single nyo po? Naglalaan po ng oras sa Diyos. Naglalaan ng? Oras. Okay. So, yung pagiging single nyo, dahil madami kayong time, so ang ginagawa nyo, yung time na yun, mas na-spend nyo sa Panginoon. Okay. Para mas ma-in love pa sa Diyos. Okay. Okay, one advice lang sa ating pong mga nakikinig ngayon. Ano po yung one word nyo na gustong sabihin sa kanila? Ano pong encouragement ang gusto nyo? Yes, Ma'am Dana? Can you... Okay, Dana, go. Any message sa ating pong mga kabataan na... Mga kabataan dyan. Okay, share mo. Ano yung pinakamatinding natutunan mo during nung kabataan mo? Sige. Yeah. Share mo sa kanila. Natutunan mo. Shoutout sa mga kabataan. Ano daw? Okay, 1, 2, 3, go. Ano po? Lagi po tayong magtiwala sa Diyos. Ayun. Okay, laging magtiwala sa? Sa Diyos. Okay, so sana po hindi namin nagulo ang buhay nyo. Last na talaga to, okay? So palakpakan natin ng Panginoon sa inyong mga karanasan. So yun lang po at God bless po. Ating itanghal, ating hayag ang Panginoong Jesus. Isigaw mo ang kanyang pangalan. Amen! Hallelujah! Isisigaw ang iyong Okay, sige po.
So salamat po. Ganun po dapat po, no? Yung hindi pa nagsasalita, nababasa na po nating isip. So, okay, tayo po tumayo lahat at tayo po mag-pray. Tapos, tayo po upo para po sa ating mga announcement. Aming Ama, nagpapasalamat po kami. Tunay Panginoon, Diyos o God, na hindi niyo po kami pinababayaan. Sa inyo pong habag, pag-ibig, Panginoon, at pagmamalasakit, Lord, kayo po'y kumikilos, Panginoon, upang kami tulungan, abutin, Panginoon, ibigay yung aming mga pangailangan at maghimala, Panginoon, sa buhay namin. Higit sa lahat, Lord, sa pagkakataon na talagang napakahirap ng sitwasyon, Panginoon Diyos. Ang prayer ko po ngayon po sa bawat isa sa amin na we have to participate, makilaho kami, Panginoon, sa pagkilos niyo po, Panginoon, na ginagawa sa buhay namin, sa pamilya namin, sa church, at maging sa aming bansa, Panginoon Diyos, O God. Igawad po ninyo ang kapayapaan, ang pag-iingat, Panginoon, maging kagalingan doon po sa mga tao na may karamdaman, Panginoon, hindi lang po sa mga narito, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu, magsabi po tayo ng Amen. Amen. Upo po tayo para po sa ilang po announcement. Ay, yung announcement po mamaya sa mga tatay tsaka sa mga nanay. Yan. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. At kung gusto niyo po ng full episode ng interview, punta lang po kayo, search niyo sa YouTube, Arvin Talks. Anyways, kidding aside, ano po. So bigyan po natin ng isang malakas at masigawang palakpak po ang ating Panginoon. At sabihin natin sa ating nasa kaliwa, God is your hope. Sabihin mo naman sa nasa kanan mo, God is your help. At sabihin natin sa ating mga sarili, God is my hope and God is my help. Iyan, ano po. So muli po ay maraming salamat po sa pagsama po, sa pag-worship sa Panginoon. Bago po tayo magpunta sa ating mga small groups, dun sa Kananayan Tatay and then sa mga kabataan natin, ay narito muna po yung ilan sa ating mga regular announcements and mga pahabol po nating announcements. Sorry. Okay, yan. So, sa February 22 po, that's Saturday, 2025, ang lahat po ay aming inaaniyahan, in-encourage po na dumalo po dito sa ating purity service. Title natin, Love Rooted in Purity. Napakaganda, po. And it is 9 a.m. So, dalawa po ito, dalawang session, 9 a.m. para po ito sa mga couples or parents natin. And 1 p.m. naman po para naman po ito sa ating mga youth and singles. So, kung ano po yung mga mangyayari dito, I will keep it secret para mas may surprise po pagdating nyo po doon. But still, we are inviting you February 22, 2025, this coming Saturday, 9 a.m. po para sa couples and parents and 1 p.m. para po sa youth and singles. Again, that is Love Rooted in Purity. And of course, our birthday celebrants this coming week. Yan, dalawa po tayo. Medyo bigatin to. Kayo na lang pong bahala mag-isip kung literal o ano. Okay, February 19. Magbe-birthday po si Sir Jerome Pasahol. Happy birthday. And of course, February 22, that's Saturday sa ating event. Birthday ni Ate Mavic. Domingo on February 22. So, happy birthday po, Sir Jerome and Ate Mavic. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala po ng Panginoon sa inyo at sa inyo pong pamilya. And of course, ang ating prayer meeting po ay patuloy pa rin. So, we are encouraging everyone to attend the prayer meeting every Tuesday. It's 5:30 p.m. Dito po yan sa church, So, medyo pinahapon na po natin. So, kung kayo po ay wala nang ginagawa ng ganyang oras, sumama po kayo sa pananalangin po natin every Tuesday. And of course, also patuloy pa rin po ang ating online prayer fellowship. Every Friday naman po ito, 7 p.m. via Messenger group. So, kung gusto niyo po ng credentials, pwede po tayong mag-ask sa ating D-group leaders o kaya naman po sa ating prayer ministry leader na si Ate Ishel Cortez. And of course, pag Friday naman po, wala po tayong online prayer fellowship, bagkus meron po tayong
Night of Prayer and Worship. So ito po ay ginaganap every last Friday of the month, 7 to 9 p.m. Dito po yung ginaganap sa Tipas Church. And of course, ang mga kabataan, ano po, atin pa rin pong ini-invite kung may kabataan po sa inyo, mga pinsan, kapatid, kapitbahay, kaklase, ano po, invite po natin sila every Saturday sa ating TMI Youth Worship Service o ang ating Ignite. 1 p.m. po yan. Ano, yun po yung ating bagong time schedule. 1 p.m. na po ang ating Ignite. And yan. So, kung tayo po ay free pa din ng Tuesday, Wednesday, and Thursday, 12:30 at 12 p.m. to 12:30 p.m. Ano po, tayo po ay makijoin dito po sa ating campus ministry dito po sa Maytipas Integrated National High School. So ito po ay nagsishare sa mga students. Ano po, 30 minutes lang naman po ito. So kung wala po tayong ginagawa, encouraging everyone na maging worker po ng Panginoon sa ating campus ministry. And I think that's it. Wala po tayong powerful announcement. Once again, maraming salamat po, and to God be the highest glory. Isang malakas na palakpak po muli sa Panginoon. And God bless everyone. Pwede na po tayo pumunta sa ating mga small group. So, ang magsasama daw po muna, mga katatayan, kananayan, dito po. And then, doon daw po tayo sa labas, mga kabataan. Doon po tayo. Sige po, pwede na po tayo pumunta. Ang atin pong server ay ang ating mga kabataang babae. The young people girls.